Paano kung sabihin ko sa iyo na isang sandali ng kahinaan sa isang tigang na ilang ang nagtatak sa kapalaran ng isang buong bansa magpakailanman? Nakabaon sa mga talaan ng pamilya sa Genesis ang isang pangalan na magiging walang hanggang kalaban ng Diyos, si Amalek. Ngunit ito ang tunay na nakalilito sa mga mananaliksik at mga dalubhasa sa relihiyon. Bakit ang lumikha na nagpakita ng awa sa Ehipto kahit na daan-daang taon nilang inalipin ang mga tao at pinatawad ang Ninive kahit sa kanilang kalupitan, ay nagdeklara ng ganap na digmaan laban sa mga lagalag na ito ng ilang? Anong kakilakilabot na gawa ang ginawa nila na pumukaw sa pinakanakakatakot na pahayag na makikita saan man sa banal na kasulatan? Ganap kong buburahin ang bawat bakas nila sa ilalim ng langit. Ang mga Amalekita ay hindi lamang ordinaryong kalaban. May pagkakamag-anak sila sa Israel, direktang nagmula kay Abraham mismo, ngunit may isang bagay na lubusang nasira sa kanilang pagkatao. Isipin mo ang eksena. Pagod na mga dating alipin sa wakas ay malaya na pagkatapos ng 4 na siglo ng pagkakapiit, nagpupumilit tumawid sa tigang na lupain. Sino ang sumalakay sa kanila? Hindi ang makapangyarihang mga hukbong humahabol sa kanila, kundi mga lagalag na mananakop na sinadyang tinamaan ang pinakamahihina, pinapatay ang mga bata at matatandang naiwan sa hulihan. Bakit nila ito ginawa? Ang paliwanag ay nagbubunyag ng isang bagay na nakakaligalig tungkol sa madilim na bahagi ng sangkatauhan, kaya idineklara ng makapangyarihan, ito ay matatapos na. Isang hari ang magbubuwis ng lahat dahil nagpakita siya ng awa sa kanilang pinuno. Isang banal na tao ang magiging tagapagbitay. Kahit ngayon, ang kanilang pangalan ay nananatiling misteryo. Paano nawawala ng ganap ang isang buong populasyon na halos walang mahanap na katibayan ng kanilang pag-iral ang mga naghuhukay sa mga lumang labi? Maghanda kang malaman kung bakit ang mga Amalekita ang nag-iisang kalaban na ipinangako ng makapangyarihan na personal niyang lilipulin. Bawat grupo ng tao ay may pinagmulan at ang kwento ng mga Amalekita ay nagsisimula sa isang angkan na direktang nagmula kay Abraham mismo. Para maunawaan kung sino talaga ang mga taong ito, kailangan nating bumalik sa aklat ng Genesis at suriin ang isang sangay ng pamilya na kalaunan ay lilikha ng isa sa pinakamatinding kalaban ng Israel. Si Esau, ang kambal na kapatid ni Jacob, ay nagkaroon ng maraming anak. Ang panganay niyang anak ay pinangalanang Elipaz. Si Elipaz ay may kinakasama isang babae na mas mababang katayuan kaysa sa pangunahing asawa, at ang pangalan niya ay Timna. Malinaw na sinasabi sa Genesis, Kabanata 36, talata 12, si Timna ay nagsilbing kinakasama ni Elipaz, ang anak ni Esau, at sa pamamagitan niya ay ipinanganak si Amalek kay Elipaz. Ito ang simula ng lahat, isang sanggol ang isinilang sa mundo at tinawag siyang Amalek. Pag-isipan mo ang kahalagahan ng koneksyong ito. Si Amalek ay nagmula kay Esau bilang apo, kaya apo niya sa tuhod si Isaac at 4 na henerasyon lamang ang pagitan niya kay Abraham. Ang mga Amalekita ay hindi mga estranghero o hindi kilalang mga tao mula sa malalayong teritoryo. Ang dugo ng mga ninunong tagapagtatag ay dumadaloy sa kanilang mga katawan. Kabilang sila sa iisang pinalawak na pamilya, malalayong kamag-anak ng mga Israelita na darating sa pamamagitan ng angkan ni Jacob. Ang parehong kabanata sa Genesis ay kinikilala si Amalek bilang isa sa mga pinuno ng tribo ng Edom. Direktang pinangalanan siya sa talata 16, si Korah, si Gatam at si Amalek. Kinakatawan nila ang mga pinuno na nagmula kay Elipaz sa Edom, lahat ng nagmula kay Ada. Hindi lamang siya isang inapo sa marami. Naging pinuno siya, isang taong may impluwensya, isang may pagkakakilanlang nagdadala ng respeto at kapangyarihan sa mga nagmula kay Esau.
Napakahalaga ng koneksyong ito sa pamilya dahil pinapakita nito na ang mga Amalekita ay hindi basta lumitaw sa kawalan. Mayroon silang angkan, kultural na pinagmulan at posisyon sa loob ng linya na umaabot pabalik sa sagradong pangako na ginawa kay Abraham at sa Diyos. Ngunit kahit paano, ang partikular na sangang ito ng puno ng pamilya ay magbabago sa ganap na kabaligtarang direksyon mula sa kanilang mga kamag-anak. Habang ang ibang mga inapo ni Esau ay tumira sa mataas na rehiyon ng Seir, ang mga Amalekita ay pumili ng ibang landas. Lumipat sila patimog sa malupit at walang awang mga rehiyon ng disyerto. Ang ilang ng Negev at ang rehiyon ng Sinai ang naging tirahan nila, mga teritoryong napakadalang ng tubig, kakaunti ang halaman, at ang pananatiling buhay ay nangangailangan ng espesyal na kasanayan at kakayahan. Ang Negev ay sumasakop sa timog na hangganan ng magiging teritoryo ng Israel. Ito ay nagsisilbing lugar ng transisyon na nag-uugnay sa mga produktibong teritoryo sa hilaga sa malawak na mga tigang na lupain na kumakalat patimog. Ang rehiyon ng Sinai ay umaabot pa sa timog, isang napakalaking espasyo ng tuyong lupa, mga kabundukan at batong lupa. Hindi ito mga lugar na angkop para sa pagsasaka o pagtatayo ng mga sentrong urban. Ito ay mga teritoryo na para sa mga nagdalubhasa sa sining ng pananatiling buhay sa matitinding kalagayan. Ang mga Amalekita ay naging ganap na akma sa malupit na tanawin na ito. Kabisado nila ang lokasyon ng bawat pinagkukunan ng tubig at bukal sa ilalim ng lupa. Nauunawaan nila kung aling mga wadi, ang mga tuyong daluyan ng tubig, ang panandaliang mag-aapaw kapag dumating ang bihirang bagyo. Pinagbuti nila ang mga kasanayan sa paghahanap ng landas sa mga agwat ng bundok at pagtawid sa malalawak na bukas na lupain ng disyerto. Ang kakayahang ito ang naging kanilang pinakamahalaga. Sa pag-angkin sa mga lupaing ito, ang mga Amalekita ay pumuwesto sa kahabaan ng timog na daanan patungo sa Kanaan. Anumang grupo ng mga manlalakbay na gumagalaw mula Ehipto patungo sa lupang pangako ay kailangang dumaan sa tabi ng mga lupain ng Amalekita. Ang mga pangunahing rutang pangkalakalan na nag-uugnay sa Ehipto sa mga timog silangang teritoryo ay direktang dumadaan sa mga lugar na ito. Hindi ito aksidente. Kontrolado ng mga Amalekita ang lupain na napakahalaga. Hindi sila kailanman nagtayo ng kahangahangang mga sentrong urban o nagtatag ng mga pangmatagalang komunidad tulad ng ginawa ng mga kalapit na tao. Sa halip, patuloy silang gumagala, naglilipat ng kanilang mga kampo batay sa pagbabago ng panahon at kung saan sila makakahanap ng mga probisyon. Ang kanilang mga silungan ay mabilis na maitatayo at mailipat. Ang patuloy na paggalaw na ito ay nagbigay sa kanila ng mga bentahe na hindi kailanman nataglay ng mga taong naninirahan sa mga nakapirming lokasyon. Maaari silang sumalakay ng mabilis at pagkatapos ay maglaho sa ilang kung saan hindi sila masusubaybayan ng mga tumutugis. Ang lupain mismo ang naging katuwang nila, hindi pamilyar ang mga tagalabas sa heograpiya. Wala silang kaalaman tungkol sa mga pinagkukunan ng tubig o kung aling mga landas sa bundok ang talagang matatawid. Ngunit ang mga Amalekita ay may kumpletong pangunawa sa bawat bato at bawat nakatagong bangin. Ang malalim na pagkakilala sa kanilang kapaligiran ay ginawa silang seryosong banta sa sinumang tatawid sa mga lupaing inangkin nila. Narito ang isang bagay na nakakalito sa maraming nag-aaral ng Biblia. Ang mga Amalekita ay lumilitaw sa kasulatan bago pa man isinilang ang taong pinangalanang Amalek. Mukhang kontradiksyon ito sa simula, ngunit talagang nagbubunyag ito ng isang bagay na makabuluhan tungkol sa kung paano tinitingnan ng mga sinaunang sibilisasyon ang heograpiya at pagkakakilanlan ng grupo.
Sa Genesis, Kabanata 14, nakikita nating lumahok si Abraham sa isang operasyon ng pagliligtas. Maraming hari ang nakipagdigma at ang pamangkin ni Abraham na si Lot ay nabihag. Tinipon ni Abraham ang kanyang mga bihasang mandirigma at hinabol ang mga haring kumuha kay Lot. Inilalarawan ng talata 7 ang landas na tinahak ng mga haring ito. Pagkatapos ay bumalik sila at naglakbay sa En-Mispat na siyang Kades at sinakop nila ang buong rehiyon na pag-aari ng mga Amalekita kasama ang mga Amoreo na naninirahan sa Hazizon Tamar. Sandali lang ang rehiyong pag-aari ng mga Amalekita, gayunman ito ay nangyari noong panahon ni Abraham, mga henerasyon bago pa man ipanganak ang kanyang apo sa tuhod na si Amalek. Paano ito posible? Ang paliwanag ay si Moises, ang may akda ng Genesis, ay naglalarawan ng tanawin gamit ang terminolohiyang mauunawaan ng kanyang mga tagapakinig. Sinasabi niya, sinakop nila ang lugar na kilala ninyo ngayon bilang lupain ng mga Amalekita. Parang sinasabi mong naglakbay si Columbus sa Amerikas kahit hindi pa umiiral ang pangalang yon sa kanyang panahon. Ang pagbanggit na ito ay nagpapakita na noong isinulat ni Moises ang kanyang mga akda, ang mga Amalekita ay napakatibay ng nakaugat sa lugar na iyon, kaya ang lupain mismo ay nagdadala ng kanilang pagkakakilanlan. Ang kanilang pag-okupa ay naging pangmatagalan at malawakang kilala. Alam ng lahat ang lupain ng mga Amalekita. Ito ay kumakatawan sa isang itinatag na elemento ng geographical na lupain. Ang katotohanan na ginamit ni Moises, ang paglalarawang ito ay nagpapahiwatig na ang mga Amalekita ay nanirahan sa mga timog na lugar ng disyerto sa napakahabang panahon. Dumaan at lumipas ang maraming henerasyon. Inangkin nila ang mga teritoryong iyon bilang kanila nang lubos na ang rehiyon ay nagdadala ng kanilang pangalan. Hindi ito isang bagong porma na grupo na naghahanap pa ng kanilang lupain. Noong sa wakas ay nakatagpo sila ng Israel, kinakatawan nila ang isang matagal ng itinatag na puwersa sa Negev at Sinai. Ang pag-iral sa disyerto ay nakaapekto sa bawat aspeto ng sibilisasyon ng mga Amalekita. Imposible ang pagsasaka, hindi sapat ang tubig at produktibong lupa. Hindi praktikal ang pagtatayo ng mga komersyal na sentro. Namuhay sila bilang mga lagalag, patuloy na naglilipat-lipat. Kaya nagtayo sila ng isang lipunan na nakatuon sa ibang bagay, pag-agaw ng nilikha ng iba. Naging mga mandarambong ang mga Amalekita. Hindi ito paminsan-minsan o basta-basta. Ang pandarambong ay naging buong buhay nila, kanilang sistemang pangkabuhayan, kanilang pangunahing karakter. Minaminasdan nila ang mga komersyal na landas na tumatawid sa kanilang teritoryo. Ang mga karaban ng mga mangangalakal na nagdadala ng mahahalagang kargamento mula Ehipto patungo sa Mesopotamia o mula Arabia patungo sa Canaan ay kailangang tumawid sa mga teritoryong dominado ng mga Amalekita. Ang mga karabang ito ay nakalantad sa panganib. Mabagal silang gumagalaw, puno ng mga kalakal. Ang kanilang mga tagapagtanggol ay madalas nakakaunti, kinuha para magbantay laban sa karaniwang mga magnanakaw, ngunit hindi handa para sa koordinadong pag-atake ng militar. Ang mga Amalekita ay magmamasid at maghihintay ng matiyaga. Kabisado nila ang mga daanan. Alam nila kung saan magpapahinga ang mga karaban sa gabi. Kilala nila kung saan sila binibigyan ng kalamangan ng tanawin. Kapag sumalakay sila, mabilis silang sumalakay. Ang labanan sa kondisyon ng disyerto ay nangangailangan ng bilis at sorpresa. Sasalakayin ng mga Amalekita ng walang babala, tatalunin ang kanilang mga biktima bago makapagbuo ng anumang organisadong paglaban. Kukunin nila ang anumang mahalaga, mga pabango, mga tela, mga gawang metal, mga hayop, at pagkatapos ay maglalaho pabalik sa ilang.
Bago dumating ang tulong sa lugar, ang mga mananakop ay umalis na, nagkalat sa buong lupain na hindi kayang tawirin ng mga tagalabas. Ang ganitong pamumuhay ay nangangailangan ng mga tiyak na kakayahan at prinsipyo. Ang mga lalaking Amalekita ay nagsanay sa pakikipaglaban mula pagkabata. Pinagbuti nila ang pagsakay, pakikipaglaban at pagtitiis sa mga kahirapan ng paglalakbay sa disyerto. Natutunan nilang gumana ng may kaunting tubig at limitadong pagkain kung kinakailangan. Naging matigas, matibay at walang awa sila. Ang pagpapakita ng awa ay nangangahulugang kahinaan. Ang pag-aatubili ay nangangahulugang kamatayan. Ngunit ang pandarambong ay hindi lamang tungkol sa pananatiling buhay. Naging pinagmumulan ito ng karangalan, isang pamantayan para sukatin ang halaga ng isang lalaki. Ang matagumpay na mga pag-atake ay nagdadala ng kayamanan at pagkilala. Ang pinakamatapang na mga mananakop ay umangat sa mga posisyon ng pamumuno. Ang mga kwento ng matapang na pag-atake ay ibinabahagi sa tabi ng mga apoy sa gabi. Ang mga batang lalaki ay lumaki na nakikinig sa mga kwento ng mga tagumpay ng kanilang mga ama at ninuno. Nangangarap ng kanilang sariling pagkakataon na patunayan ang kanilang mga kakayahan sa labanan. Tinitiyak din ng kulturang ito na ang mga Amalekita ay laging nakikipaglaban sa isang tao. Ang mga kapitbahay na naghahanap ng kapayapaan ay hindi natutuwa na sila ay sinasamsaman. Ang mga mangangalakal na ang mga karaban ay inatake ay nagnais ng paghihiganti. Ang mga nakatigil na komunidad na ang mga bayan ay ninakawan ay naghahanap ng depensa o ganti. Ang mga Amalekita ay nabuhay sa walang hanggang kondisyon ng digmaan na nagpalakas lamang sa kanilang kulturang pandigma at pag-asa sa kalupitan. Ang mga Amalekita ay nagmula sa angkan ni Esau, kaya kabilang sila sa mas malaking angkan ng mga Edomita. Ngunit ang mga koneksyon sa pamilya noong sinaunang panahon ay komplikado at ang magkaparehong angkan ay hindi automatikong nagbubunga ng pagkakaisa o pagkakaibigan. Ang ibang mga inapo ni Esau ay tumira sa ibang mga teritoryo at sumunod sa ibang mga pamumuhay. Maraming grupong Edomita ang tumira sa mataas na lupain ng Seir, nakaposisyon sa silangan ng lambak ng Araba. Ang mga mataas na lupaing ito ay nagbigay ng mas mataas na seguridad at mas maraming mapagkukunan kumpara sa nakalantad na ilang. Habang lumilipas ang panahon, ang mga Edomitang ito ay nagtayo ng mga pamayanan, nagtanim ng mga pananim sa mga kapatagan at lumikha ng mas permanenteng pamumuhay. Ang mga Amalekita ay pumili ng ibang landas. Nanatili sila sa mga timog na ilang, pinanatili ang kanilang paggagala. Ang paghihiwalay na ito sa lokasyon at kaugalian ay lumikha ng distansya sa pagitan nila at ng kanilang mga kamag-anak na Edomita. Magkakamag-anak sila sa dugo, ngunit hindi sila sumusunod sa magkaparehong mga gawain o naghahanap ng magkaparehong mga layunin. Paminsan-minsan, ang koneksyong ito ay nagbubunga ng mga karaniwang bentahe. Kung ang mga kalagayan ay pabor sa kanila, ang mga Amalekita ay maaaring makipag-partner sa ibang mga grupong Edomita. Kung isang karaniwang banta ang nanganganib sa parehong populasyon, maaari nilang pagsamahin ang kanilang lakas. Ang mga kasal sa pagitan ng mga sambahayan ay bumuo ng mga ugnayan at pakikipagtulungan. Ang palitan ng kalakal at kaalaman ay naganap sa pagitan ng mga grupo. Ngunit ang koneksyon ay hindi kailanman umabot sa ganap na pagsasama o pagkakaisa. Pinanatili ng mga Amalekita ang kanilang natatanging pagkakakilanlan. Hindi nila tiningnan ang kanilang sarili bilang isa lamang tribong Edomita. Sila ang mga Amalekita. Naiiba, malaya, sumusunod sa kanilang sariling mga pinuno at nagsasagawa ng kanilang sariling mga kaugalian.
Ang kanilang mga tradisyon sa ilang at pamumuhay na pandarambong ay nagbukod sa kanila mula sa mas nakatigil na mga populasyong Edomita. Ang kalayaang ito ay nangangahulugan na madalas silang kumilos ng mag-isa. Kapag ang mga Amalekita ay nagpasya na salakayin ang isang karaban o atakihin ang isang komunidad, hindi nila kailangan ng pahintulot mula sa ibang mga autoridad ng Edomita. Sila ang gumawa ng kanilang sariling mga konklusyon at tinanggap ang kanilang sariling mga panganib. Kung ang mga konklusyong iyon ay nagbunga ng mga kahihinatnan, ang mga kahihinatnang iyon ay nakaapekto sa kanila lamang. Ang mga Edomita na naninirahan sa Seir ay nagtayo ng mas nakaayos na sibilisasyon sa paglipas ng panahon. Sa huli ay lumikha ng isang kaharian na may linya ng magkakasunod na mga hari. Ang mga Amalekita ay hindi kailanman sumunod sa direksyong ito. Nanatili silang organisado ayon sa mga tribo, pinamumunuan ng mga pinuno na ang kapangyarihan ay nagmula sa kakayahan at tagumpay sa halip na minana. Ang alternatibong balangkas ng pamahalaan na ito ay higit pang naghiwalay sa kanila mula sa kanilang mga kamag-anak na Edomita. Pahilaga mula sa teritoryo ng mga Amalekita ay umaabot ang teritoryo ng Canaan na tinitirahan ng iba't ibang grupo na nagtayo ng mga independenteng lungsod-estado at mga pamayanan ng pagsasaka. Ang pagiging malapit ng mga Amalekita sa mga populasyong Kananeo na ito ay tumitiyak na ang pakikipag-ugnayan ay hindi maiiwasan, bagamat ang kalikasan ng mga pakikipag-ugnayang ito ay nagkakaiba. Ang mga lungsod-estado ng Kanaan ay kumakatawan sa isang ganap na naiibang lipunan mula sa mga lagalag na Amalekita. Mayroon silang mga kuta, mga sagradong gusali, mga organisadong administrasyon at mga ekonomiyang nakabatay sa pagsasaka. Nakipagkalakalan sila sa malalayong rehiyon at nagtayo ng mga advanced na kultura. Mula sa kanilang mga protektadong sentro ng lungsod, ang mga monarkang Kananeo ay namahala sa mga nakapaligid na rehiyon at nangolekta ng mga bayad mula sa mga malalayong nayon. Para sa mga Amalekita, ang mga Kananeo ay sumisimbolo ng parehong posibilidad at pagbabawal. Ang mga sentro ng lungsod ng Kanaan ay may malaking kayamanan, ngunit mayroon din silang matitibay na depensa. Ang pag-atake sa isang nakukutang sentro ng lungsod ay nangangailangan ng mga espesyal na kagamitan sa digmaan at matagalang dedikasyon, mga kakayahang hindi kayang panatilihin ng mga lagalag na mananakop. Kaya bihirang posible ang direktang pag-atake sa mga sentro ng lungsod ng Canaan. Sa halip, ang mga Amalekita ay nakatuon sa mas madaling biktima. Ang mga pamayanan ng pagsasaka na nasa labas ng mga protektadong pader ay walang depensa. Ang panahon ng ani, kapag ang butil ay kinokolekta at itinatago, ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa pag-atake. Ang mga manlalakbay at maliliit na karaban na naglalakbay sa pagitan ng mga sentro ng lungsod ay maaaring tambangan. Pinagbuti ng mga Amalekita ang kasanayan ng pagkuha ng anumang posible nang hindi nagpapasimula ng ganap na armadong tugon ng isang monarkang Kananeo. Paminsan-minsan, ang mga sitwasyong politikal ay nagbukas ng mga pinto para sa pakikipagtulungan. Maaaring kumuha ang isang monarkang Kananeo ng mga mandarambong na Amalekita bilang mga bayarang sundalo kapag nakikipaglaban sa isang karibal na lungsod-estado. Ang mga Amalekita ay makakatanggap ng kabayaran at ninakaw ng mga kalakal, habang ang monarkang Kananeo ay nakakuha ng karagdagang lakas sa pakikipaglaban nang hindi nagpapanatili ng permanenteng hukbo. Ang mga kasunduang ito ay panandalian at nakabatay lamang sa magkaparehong benepisyo, hindi sa katapatan o tunay na alyansa. Sa ibang panahon, ang mga monarkang Kananeo
ay mag-oorganisa ng mga pag-ataking paghihiganti laban sa mga Amalekita kung ang kanilang mga pag-atake ay naging masyadong mapaminsala. Hindi maaaring payagan ng isang monarka na ang kanyang mga teritoryo ay samsaman ng walang reaksyon o magmumukha siyang mahina. Kaya paminsan-minsan ang mga puwersa ng Canaan ay susulong sa ilang, sinusubukang parusahan ang mga mananakop at pigilan ang mga susunod na pag-atake. Ang mga kampanyang ito ay bihirang nagawang hulihin ang mabilis na gumagalaw na mga Amalekita, ngunit naghatid sila ng babala. Anuman ang mga sagupaan na ito, ang mga Amalekita ay hindi kailanman sumanib sa lipunang Kananeo. Hindi nila tinanggap ang mga tradisyon, paniniwala o pamumuhay ng mga Kananeo. Nanatili silang hiwalay, pinapanatili ang kanilang mga kaugalian sa disyerto at ang kanilang pamumuhay na pandarambong. Ang mga Kananeo ay kumakatawan sa nakatigil na lipunan, lahat ng bagay na pinili ng mga Amalekita na hindi maging. Karamihan sa mga sinaunang sibilisasyon ay nagtayo ng kanilang mga sistemang pangkabuhayan sa pagsasaka o kalakalan. Nagtanim sila ng mga bukid, nag-alaga ng mga hayop, gumawa ng mga produkto o pinadali ang paggalaw ng mga kalakal sa pagitan ng malalayong teritoryo. Ang mga Amalekita ay pumili ng ganap na ibang direksyon. Ang kanilang sistemang pangkabuhayan ay parasitiko, nakadepende sa pag-agaw ng nilikha ng iba. Ang pandarambong ay hindi karagdagan sa kanilang kabuhayan. Ito ang kanilang kabuhayan. Ang kayamanan ng mga Amalekita ay nagmula sa pagsisikap ng iba. Kapag ang mga mangangalakal ay nagtrabaho ng maraming buwan para makaipon ng mahahalagang kalakal at dalhin ito sa mga landas ng disyerto, ang mga Amalekita ay naghihintay sa malapit para agawin ang mga kalakal na iyon sa isang malupit na sandali. Kapag ang mga magsasaka ay naglaang mga panahon sa pagtatanim ng mga ani, ang mga Amalekita ay dumating sa panahon ng pag-ani para angkinin ang bunga. Ang pamamaraang ito sa kabuhayan ay nag-alok ng ilang bentahe. Hindi na kailangan ng mga Amalekita na gumastos ng oras sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga bukid. Wala silang pangangailangan na panatilihin ang mga komersyal na koneksyon o magtayo ng mga pasilidad sa produksyon. Wala silang pangangailangan para sa mga pangmatagalang komunidad kasama ang lahat ng mga sumusuportang istruktura na kinakailangan nito. Mas simple ang kanilang mga pangangailangan at maaari nilang ituon ang kanilang mga pagsisikap sa pakikipaglaban at paggalaw. Ang mga kawan ay kumakatawan sa malaking bahagi ng kanilang mga ari-arian. Sa mga pag-atake, nakukuha nila ang mga tupa, kambing, baka at kamelyo. Ang mga hayop na ito ay nagbibigay ng pagkain, kakayahan sa paglalakbay at mga kalakal para sa palitan. Ang malalaking kawan ay sumisimbolo ng kasaganaan at tagumpay. Ang isang matagumpay na mananakop ay maaaring yumaman sa mga alagang hayop, ginagamit ang kanyang kayamanan para suportahan ang maraming asawa at maraming anak, itinaas ang kanyang katayuan at kapangyarihan. Ngunit ang pundasyong ito ng kabuhayan ay lumikha ng likas na kawalan ng katiyakan. Walang ginawa ang mga Amalekita sa kanilang sarili. Ang kanilang kapalaran ay nagbabago ayon sa mga resulta ng pag-atake. Ang sunod-sunod na matagumpay na pag-atake ay maaaring magdala sa kanila ng kasaganaan. Ngunit kung ang mga malamang na biktima ay pinalalakas ang kanilang mga proteksyon o kung ang mas makapangyarihang mga puwersa ay itinulak ang mga Amalekita paalis sa mga produktibong lugar ng pandarambong, ang kanilang kapalaran ay maaaring mabilis na mawala. Ang parasitikong pamumuhay na ito ay nangangailangan din na ang iba ay manatiling produktibo. Kung winasak nila ang bawat pamayanan sa malapit, pinatay ang bawat mangangalakal at tinakot ang bawat karaban,
wala na silang matitira pang darambungin. Kaya mayroong isang baligtad na balanse na dapat panatilihin. Sapat na mandarambong para mabuhay, ngunit hindi labis para maglaho ang mga pinagmumulan ng kayamanan. Ang pagdepende sa mga ninakaw na kalakal ay humubog sa mga prinsipyo at pananaw ng mga Amalekita. Bakit magtatrabaho kung posible ang pag-agaw? Bakit magtatayo kung pwedeng kumuha? Bakit gagawa kung gumagana ang pagnanakaw? Ang mga pag-iisip na ito, pinalakas sa buong mga henerasyon, ay naging malalim na nakaugat sa kanilang lipunan. Ang trabaho ay para sa iba. Ang pag-agaw ang ginagawa ng mga Amalekita. Bago pa man nakatagpo ng Israel ang mga Amalekita sa Repidim, ang mga mananakop na ito sa ilang ay nakapagtatag na ng nakakatakot na reputasyon sa buong teritoryo. Ang pangalan nila ay kilala. Ang kanilang mga taktika ay nauunawaan. Ang kanilang kalupitan ay kinikilala. Ang reputasyong ito ay nagsilbi bilang parehong sandata at proteksyon. Ang takot ay makapangyarihang kasangkapan sa pakikipaglaban at pananatiling buhay. Kapag nalaman ng mga manlalakbay na tatawid sila sa teritoryo ng mga Amalekita, naghanda sila para sa pinakamasamang resulta. Kumuha sila ng karagdagang mga tagapagtanggol. Naglakbay sila sa mas malalaking grupo. Patuloy silang nagmamasid para sa anumang tanda ng mga mananakop. Ang takot na ito ay maaaring paminsan-minsan na pumigil sa mga pag-atake. Maaring magpasya ang mga Amalekita na ang isang lubusang may kagamitang karaban ay hindi sulit sa panganib. Ngunit ang takot din ay naghiwalay sa mga Amalekita sa iba. Hindi hinanap ng ibang mga populasyon ang pakikipagkaibigan sa kanila. Hindi sila iniimbita na sumali sa mga koalisyon o mga kasunduan sa kalakalan. Iniiwasan sila kung posible at kinaharap kung hindi maiiwasan. Ang mga Amalekita ay kilala bilang mga kalaban, bilang mga banta, bilang mga individual na nangangailangan ng pagbabantay. Ang paghihiwalay na ito gayunpaman ay hindi nag-abala sa kanila. Pinili nila ang kanilang landas. Ang mga kwento tungkol sa mga pag-atake ng Amalekita ay kumalat sa buong teritoryo. Ang mga nakaligtas ay nagkwento ng mga biglang pag-atake na dumating ng walang paunang babala. Ang mga mangangalakal na nawalan ng buong karaban ay inilarawan ang bilis at kalupitan ng labanan ng mga Amalekita. Ang mga kwentong ito ay nagpatibay sa reputasyon at nagpalaganap ng takot ng mas malayo. Bawat henerasyon ay natuto ng mga kwento tungkol sa mga pag-atake ng Amalekita, natutong mag-ingat kapag tumatawid sa mga timog na teritoryo. Ang nagpanaka-nakakatakot sa mga Amalekita ay ang kanilang kahandaan na salakayin ang walang laban. Maraming sinaunang tradisyon sa pakikipaglaban ang nagpanatili ng mga pamantayan tungkol sa labanan. Nakikipaglaban ka sa mga mandirigma, hindi sa mga babae at mga bata. Binibigyan mo ang mga kalaban ng pagkakataon na sumuko. Nagpapakita ka ng awa sa mga natalo. Tinanggihan ng mga Amalekita ang mga pamantayang ito. Nakita nila ang kahinaan bilang pagkakataon, hindi bilang dahilan para magpigil. Ang reputasyong ito para sa walang awa ay nangangahulugan na kapag nakita ng mga tao ang mga mananakop na Amalekita na papalapit, alam nilang wala silang aasahang awa. Ang pagsuko ay hindi magliligtas sa kanila. Ang pagmamakaawa ay walang silbi. Kukunin ng mga Amalekita ang anumang gusto nila at iiwan lamang ang walang halaga sa kanila. Ang kamalayan na ito ay lumikha ng matinding takot, at ang takot ay eksakto kung ano ang hinahangad ng mga Amalekita. Ang mga taong takot ay hindi epektibong lumalaban. Nawawalan sila ng kontrol, nagkakalat, at nagkakamali. Noong tumawid ang mga aliping Hebreo ng Ehipto sa Dagat na Pula at pumasok sa ilang, ang mga Amalekita ay ilang henerasyon nang sumasalakay sa mga timog na teritoryo ng ilang.
Ang kanilang reputasyon ay matatag na nakumpirma. Ang kanilang teritoryo ay malinaw na minarkahan. Ang kanilang mga taktika ay kilala. Kinakatawan nila ang isang pamilyar na elemento sa teritoryo, mapanganib, walang awa, at palaging nagmamasid para sa mga pagkakataon na salakayin ang walang kapangyarihan. Ang mga Israelita ay kamakailan lang nakakita ng isang bagay na hindi kapani-paniwala. Tumawid sila sa dagat na pula sa tuyong lupa, habang ang mga tubig ay nanatiling nakabitin tulad ng mga pader sa magkabilang panig. Nasaksihan nila ang pagkamatay ng mga hukbo ni Paraon sa mga tubig habang hinahabol sila. Nakamit nila ang kalayaan pagkatapos ng 400 taon ng pagkaalipin sa Ehipto. Ngunit ang kalayaan sa ilang ay may kasamang mga bagong hamon. Naglakbay sila sa buong ilang at ang paglalakbay ay napakahirap. Hindi sila mga disiplinadong mandirigma o bihasang mga lagalag. Sila ay mga pamilya, mga lalaki, mga babae, mga bata at mga matatandang gumugol ng kanilang buhay sa paggawa ng mga laryo sa Ehipto. Ngayon ay naglalakad sila sa mahirap na tanawin na may limitadong mga probisyon. Natututo kung paano umasa sa Diyos para sa sustentong pang-araw-araw. Ang mga Israelita ay nakarating sa isang lugar na tinatawag na Repidim. Nagkampo sila doon, ngunit lumitaw ang isang problema. Walang tubig. Nauhaw ang mga tao at tumindi ang kanilang mga reklamo. Nakipagtalo sila kay Moises, humihingi ng tubig. Nanalangin si Moises sa makapangyarihan at inutusan siya ng Panginoon na hampasin ang isang bato sa Horeb. Sinunod ni Moises ang utos at umagos ang tubig para maiinom ng mga tao. Ito ang sitwasyon sa Repidim, isang napakalaking grupo ng mga dating bihag, pagod sa paglalakbay, hirap sa pagkauhaw at mga reklamo, nagsisimula pa lamang maunawaan kung ano ang kahulugan ng pagsunod sa Diyos sa ilang. Sila ay nakalantad, sila ay magulo, wala silang anumang banta sa sinuman. Pagkatapos ay itinala ng Exodo Kabanata 17 talata, 8 ang sumunod na nangyari. Dumating ang mga Amalekita at sinalakay ang mga Israelita sa Repidim. Walang paunang babala, walang provokasyon, walang hindi pagkakaunawaan sa lupa o nakaraang sigalot. Dumating lang ang mga Amalekita at sumalakay. Hindi pumasok ang Israel sa teritoryo ng mga Amalekita na humihingi ng anuman. Hindi nila kinailangan ang mga Amalekita o ninakawan ang kanilang mga kampo. Sila ay mga taong walang tahanan na tumatawid sa ilang, nagpupumilit na mabuhay. Ngunit nakita ng mga Amalekita ang pagkakataon kung saan ang iba ay maaaring nakakita ng kapwa-tao na nangangailangan ng tulong. Nakita nila ang libu-libong mga individual na may mga ari-arian, mga hayop at walang istrukturang militar. Nakita nila ang madaling biktima. Ang pag-atake na ito ay hindi tungkol sa proteksyon o seguridad. Ito ay tungkol sa pangangaso. Ang mga Amalekita ay nakamasid sa isang walang depensang populasyon at nagpasya na sumalakay. Ang sandaling ito ay magtatatag ng relasyon sa pagitan ng dalawang populasyong ito sa mga darating na siglo. Ang pag-atake ng Amalekita sa Repidim ay hindi lamang walang probokasyon. Ito ay sinadya at malupit sa pagpapatupad nito. Hindi nila kinaharap ang pinakamakapangyarihang mga mandirigma ng Israel sa isang marangal na labanan. Gumamit sila ng pamamaraan na nagbunyag ng isang bagay na masama tungkol sa kanilang kalikasan. Mga taon pagkatapos, aalalahanin ni Moises sa mga tao ang pag-atake na ito. Sa Deuteronomio Kabanata 25 talata 17 at 18, sinabi niya sa kanila, alalahanin ninyo kung ano ang ginawa ng mga Amalekita laban sa inyo sa paglalakbay nang umalis kayo mula Ehipto. Nang pagod at ubos na kayo, sinalubong nila kayo sa inyong paglalakbay at sinalakay ang lahat ng nahuli sa likuran. Wala silang paggalang sa Diyos. Pag-isipan kung ano ang kahulugan nito.
Kapag ang isang malaking grupo ay gumagalaw sa mahirap na tanawin, may mga taong natural na naiiwan. Ang matatanda ay hindi makapaglalakad ng mabilis. Ang mga may sakit ay nahihirapang makasabay. Ang mga batang-bata ay mabilis na napapagod at bumabagal. Ang mga buntis na babae ay nangangailangan ng mas madalas na pahinga. Ang mga mahihinang individual na ito ay napupunta sa likuran ng gumagalaw na grupo. Sinadyang tinatarget ng mga Amalekita ang mga nahuhuli. Hindi nila sinalakay ang harapan ng pormasyon kung saan naglalakad ang mga pinakamalakas na lalaki. Sumalakay sila mula sa likuran, pinapatay ang mga hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Ang mga matatandang lalaki at babae na nakaligtas sa mga dekada ng pagkabihag sa Ehipto ay pinatay habang nagpupumilit silang manatili kasama ang kanilang mga pamilya. Ang mga bata ay tinatamaan habang naglalakad. Ang mga may sakit at mahinang individual na nagdurusa na ay hindi nakatanggap ng awa. Hindi ito labanan. Ito ay masaker. Ang mga mandirigma ay nakikipaglaban sa ibang mga mandirigma, ngunit ang mga Amalekita ay piniling patayin ang walang laban. Pinili nila ang pinakamadaling mga biktima, mga hindi kayang lumaban, mga walang banta. Ang madiskarteng pagpili na ito ay nagpakita ng ganap na kawalan ng pakikiramay. May isang mahalagang obserbasyon si Moises. Wala silang paggalang sa Diyos. Alam ng mga Amalekita kung ano ang nangyari sa Ehipto. Kumakalat ang impormasyon sa sinaunang mundo. Ang mga kwento tungkol sa mga salot, ang paghati ng dagat na pula, at ang pagkawasak ng mga hukbo ni Paraon ay kumalat na sa buong teritoryo. Alam ng lahat na ang Diyos ng Israel ay makapangyarihan at nagbabantay sa kanyang mga tao. Ngunit hindi nagmalasakit ang mga Amalekita. Wala silang ipinakitang paggalang, walang pag-iingat, walang pagsasaalang-alang sa Diyos na kamakailan lamang ay gumawa ng mga himala. Nakakita sila ng mga taong walang laban at sumalakay ng walang pagsasaalang-alang sa banal na proteksyon o mga limitasyong moral. Ang kawalan ng takot na ito ay hindi katapangan. Ito ay pagbaliwala sa anumang kapangyarihan na lampas sa kanilang sariling mga kagustuhan. Ang pag-atake ng Amalekita ay pumwersa sa Israel na tumugon. Hindi sila maaaring basta na lamang tumakas. Saan sila tatakas? Kailangan nilang manatili at lumaban. Tinawag ni Moises ang isang lalaking nagngangalang Josue at binigyan siya ng mga tiyak na tagubilin. Itinala ng Exodo Kabanata 17 talata 9 ang utos ni Moises. Pumili ka ng ilan sa ating mga kalalakihan at lumakad para labanan ang mga Amalekita. Bukas ay tatayo ako sa tuktok ng burol na may hawak na tungkod ng Diyos. Ito ang unang paglitaw ni Josue bilang pinuno ng labanan. Hindi siya isang bihasang general. Tulad ng lahat, nabuhay siya bilang bihag sa Ehipto. Ngunit ipinagkatiwala sa kanya ni Moises ang mahalagang tungkuling ito. Ginawa ni Josue ang eksaktong hiniling ni Moises. Pumili siya ng mga lalaki mula sa mga Israelita para bumuo ng isang pangkat ng labanan. Samantala, umakyat si Moises sa tuktok ng kalapit na burol, dala si Aaron at isang lalaking nagngangalang Hur. Itinaas ni Moises ang tungkod ng Diyos, ang mismong tungkod na itinaas sa dagat na pula, ang parehong tungkod na nagdala ng mga salot sa Ehipto. Inilalarawan ng talata 11 at 12 ang nangyari sa buong labanan. Tuwing pinapanatili ni Moises ang kanyang mga braso na nakataas, ang mga Israelita ay nananalo. Ngunit tuwing ibinababa niya ang kanyang mga braso, ang mga Amalekita ay nananalo. Nang mapagod ang mga braso ni Moises, kumuha sila ng bato at inilagay sa ilalim niya at umupo siya rito. Sinuportahan ni Aaron at Hur ang kanyang mga braso, isa sa bawat tabi, tinitiyak na matatag ang kanyang mga braso hanggang dumating ang dilim. Ito ay isang kakaibang paraan
ng pakikipaglaban. Si Josue at ang kanyang mga mandirigma ang gumawa ng pisikal na pakikipaglaban sa larangan, sumasabak gamit ang mga espada at nagtatanggol laban sa mga pag-atake ng Amalekita. Ngunit ang resolusyon ng labanan ay nakadepende kay Moises na pinapanatili ang kanyang mga braso na nakataas sa tuktok. Kapag nakataas ang kanyang mga bisig, dominado ang Israel. Kapag bumaba ang kanyang mga bisig dahil sa pagod, nakakuha ng kalamangan si Amalek. Naunawaan ni Aaron at Hur kung ano ang nangyayari. Naghanap sila ng bato para maupo si Moises. Inaalis ang ilan sa pisikal na pagod sa kanya. Pagkatapos ay pumuwesto sila sa magkabilang tabi, pisikal na sinusuportahan ang kanyang mga bisig nang hindi na niya kayang magawa ng mag-isa. Pinanatili nila ang kaayusang ito hanggang dumating ang dilim. Ibinibigay ng talata 13 ang resulta. Kaya natalo ni Josue ang mga puwersa ng Amalekita sa pamamagitan ng espada. Ang labanan ay nakamit. Ang unang armadong sagupaan ng Israel ay natapos sa tagumpay. Ngunit nakilala ng lahat na ang tagumpay na ito ay nagmula sa Diyos, hindi mula sa kanilang sariling kasanayan sa pakikipaglaban. Ang nakataas na tungkod ay kumakatawan sa pag-asa sa makapangyarihang lakas mula sa langit, at ang pag-asang iyon ang gumawa ng pagkakaiba. Matapos ang labanan at pagkatalo ng Israel sa pag-atake ng Amalekita, nagsalita ang makapangyarihan kay Moises. Ang sinabi niya ay kakaiba sa anumang sinabi tungkol sa ibang populasyon. Hindi ito lamang isang pahayag tungkol sa isang labanan. Ito ay isang anunsyo na mag-alingaw-ngaw sa mga henerasyon. Itinala ng Exodo Kabanata 17 talata 14 ang mga salita ng Diyos. Pagkatapos ay sinabi ng Panginoon kay Moises, isulat mo ito sa isang balumbon bilang bagay na kailangang alalahanin at tiyaking matatanggap ni Josue ang mensaheng ito. Sapagkat lubos kong aalisin ang pagkakakilanlan ni Amalek mula sa ilalim ng langit. Iniutos ng Diyos na ang pangakong ito ay maitala ng permanente. Kailangan itong alalahanin at partikular na si Josue na kamakailan lamang ay namuno sa mga tropa ng Israel sa labanan ay kailangang matanggap at maunawaan ang hatol na ito mula sa langit. Ang ekspresyon, alisin ang pagkakakilanlan ni Amalek mula sa ilalim ng langit ay walang kondisyon. Hindi pinag-uusapan ng Diyos ang pagtalo sa kanila sa labanan o pagtulak sa kanila palayo. Pinag-uusapan niya ang ganap na paglipol, lubos na pagkawasak, ang katapusan ng kanilang pag-iral bilang isang populasyon. Ang kanilang mismong pagkakakilanlan ay mabubura mula sa lupa. Bakit ganoon kalubha ang pahayag? May ibang mga populasyon na lumaban sa Israel. Binihag sila ng Ehipto ng 400 taon, ngunit hindi inutos ng Diyos ang kumpletong pagkawasak ng Ehipto. Hinusgahan niya ang Ehipto sa pamamagitan ng mga salot at winasak ang mga puwersa ni Paraon, ngunit patuloy na umiral ang populasyon. Ang mga Amalekita gayunpaman ay nakatanggap ng ibang hatol. Ang paliwanag ay nasa kanilang mga aksyon. Sumalakay sila ng walang dahilan. Sinadya nilang tina-target ang mga walang laban. Wala silang ipinakitang paggalang sa Diyos sa kabila ng kanyang malinaw na kapangyarihan at proteksyon sa Israel. Hindi ito basta aksyon sa labanan. Ito ay aksyon na nagbubunyag ng isang bagay na tunay na bulok tungkol sa kalikasan at lipunan ng mga Amalekita. Ang reaksyon ni Moises sa anunsyo ng Diyos ay agaran. Sinasabi ng talata 15, nagtayo si Moises ng isang altar at tinawag itong, ang Panginoon ang aking bandila. Ang pangalan ay nagpapakita ng mga kamakailang pangyayari. Ang Diyos ay nagsilbing bandila ng Israel, kanilang sentro ng pagtitipon, kanilang pinagmumulan ng tagumpay. Ang nakataas na tungkod sa tuktok ay gumanap tulad ng isang bandila ng labanan na makikita ng mga sundalo.
Pagkatapos ay nagbigay si Moises ng isa pang pahayag na itinala sa talata 16. Sinabi niya, "Dahil ang mga kamay ay itinaas laban sa trono ng Panginoon, magpapanatili ang Panginoon ng digmaan laban sa mga Amalekita sa bawat henerasyon." Ito ay digmaan na hindi matatapos sa isang labanan o isang henerasyon. Ito ay walang hanggang digmaan, nagpapatuloy sa panahon hanggang matupad ang hatol mula sa langit. Ang ekspresyon, "mga kamay ay itinaas laban sa trono ng Panginoon," ay naglilinaw kung bakit kakaiba ang digmaang ito. Nang salakayin ng mga Amalekita ang Israel, hindi lamang sila sumasalakay sa isang grupo ng mga tao. Sumasalakay sila sa mga taong pinili ng Diyos, ang mga taong pinoprotektahan niya, ang mga taong ginagamit niya para ipakita ang kanyang sarili sa sangkatauhan. Ang pag-atake sa Israel ay nangangahulugan ng pag-atake sa mga intensyon at plano ng Diyos. Ang mga Amalekita ay naitatag ang kanilang sarili bilang mga kaaway, hindi lamang ng Israel, kundi ng makapangyarihan mismo. Lumipas ang panahon at nagpatuloy ang Israel sa ilang. Sa huli, nagkampo sila sa Kades Barnea sa hangganan ng lupang pangako. Nagpadala si Moises ng 12 mga tiktik para siyasatin ang Canaan at magbigay ng ulat. Bumalik ang mga tiktik pagkatapos ng 40 araw na may dalang kahanga-hangang impormasyon tungkol sa kayamanan ng lupain. Ngunit 10 sa kanila ay nagdala rin ng nakababahalang mga ulat tungkol sa lakas ng mga naninirahan doon. Ang reaksyon ng mga Israelita ay paglaban. Tumanggi silang pumasok sa lupain sa kabila ng pangako ng Diyos na ibibigay ito sa kanila. Pinag-usapan pa nilang pumili ng bagong pamunuan at bumalik sa Ehipto. Tumindi ang galit ng Diyos laban sa kanila at idineklara niya na ang henerasyong ito ay hindi papasok sa lupang pangako. Gagala sila sa loob ng 40 taon hanggang mamatay ang bawat nasa hustong gulang na lumaban sa Diyos. Nang matanggap ng mga tao ang hatol na ito, bigla silang nagbago ng isip. Ngayon, gusto na nilang pumasok sa lupain. Binalaan sila ni Moises laban sa pagpapatuloy, ipinaliwanag na hindi na sumasaporta ang makapangyarihan sa pagsisikap na ito. Ngunit tumanggi silang makinig sa kanyang mga salita. Inilalarawan ng bilang kabanata 14 talata 44 ang nangyari. Gayunpaman, sa kanilang kayabangan umusad sila patungo sa matataas na lugar, sa mataas na rehiyon, bagaman hindi umalis si Moises o ang kaban ng tipan ng Panginoon mula sa kampo. Nagpatuloy sila ng walang patnubay ni Moises at walang kaban, ang representasyon ng presensya ng Diyos. Kumikilos sila ng mag-isa na ngayon. Ibinibigay ng talata 45 ang resulta. Pagkatapos ay bumaba ang mga Amalekita at ang mga Kananeo na naninirahan sa mataas na rehiyong iyon at sinalakay sila at itinaboy ng lubusan pabalik sa Horma. Ang mga Amalekita ay sumasakop sa mga bahagi ng timog na mataas na rehiyon. Nang subukan ng Israel na sumalakay ng walang pahintulot ng Diyos, nagkaisa ang mga Amalekita sa mga Kananeo para protektahan ang lupain. Ang labanang ito ay ganap na kakaiba sa Repidim. Sa Repidim, nasa Israel ang suporta ng Diyos at nagtagumpay kahit na walang karanasan. Dito na nga silang lumaban ng walang presensya ng Diyos at nagdusa sila ng ganap na pagkatalo. Tumulong ang mga Amalekita sa pagpapabalik sa kanila hanggang Horma na nagdulot ng malubhang pagkamatay. Ang pagkaluging ito ay nagbigay ng masakit na aral sa Israel. Hindi sila makakakuha ng mga tagumpay sa pamamagitan ng sariling lakas o sariling oras. Ang tagumpay ay nangangailangan ng pagsunod at suporta mula sa langit. Ang mga Amalekita, samantala, ay epektibong naprotektahan ang lupain at napigilan ang isang pagsalakay.
Mga dekada pagkatapos, habang naghahanda ang Israel na sa wakas ay pumasok sa lupang pangako, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Ang hari ng Moab, natatakot sa pagiging malapit ng Israel sa kanyang teritoryo, ay kumuha ng isang propetang nagngangalang Balaam para sumpain ang Israel. Ngunit sa bawat pagkakataong ibuka ni Balaam ang kanyang bibig para sumpain, ang makapangyarihan ay naglagay ng mga pagpapala sa kanyang pananalita sa halip. Nagbigay si Balaam ng maraming propesiya tungkol sa Israel at sa mga nakapalibot na populasyon. Isa sa mga propesiyang ito ay direktang tumutukoy sa mga Amalekita. Kinuha ng bilang kabanata 24 talata 20 ang sandaling ito. Pagkatapos ay nakita ni Balaam si Amalek at nagbigay ng kanyang propesiya. Si Amalek ang unang nanguna sa mga populasyon, ngunit ang kanilang katapusan ay magdadala ng ganap na pagkawasak. Ang ekspresyon, unang nanguna sa mga populasyon, ay tumanggap ng iba't ibang interpretasyon. Maaaring ipahiwatig nito na si Amalek ay isang sinaunang, matatag, na nakatigil na tao. Bilang alternatibo, maaaring mga hulugan ito na sila ang unang populasyong sumalakay sa Israel kasunod ng Exodo, ang unang nagpakita ng agresyon laban sa mga taong pinili ng Diyos. Ano man ang kaso, kinilala ni Balaam na ang mga Amalekita ay may kapansin-pansing katayuan at kasaysayan, ngunit ang kasaysayang iyon ay matatapos. Ang kanilang katapusan ay magdadala ng ganap na pagkawasak. Hindi ito personal na opinyon o kagustuhan ni Balaam. Ito ay propetikong anunsyo mula sa makapangyarihan. Ang parehong Diyos na nangako sa Repidim na aalisin ang pagkakakilanlan ni Amalek ay pinapatunayan ngayon sa pamamagitan ng isang dayuhang propeta na ang hatol na ito ay tiyak na mangyayari. Ang propesya ni Balaam ay nagdagdag ng isa pang dimensyon sa hatol ng langit laban kay Amalek. Hindi lamang si Moises ang nakatanggap ng pangako ng Diyos ng kanilang pagkawasak. Ngayon, sa pamamagitan ni Balaam, narinig din ito ng mga kalapit na populasyon, ang mga Moabita, ang mga Madianita, at sinumang nakikinig ng nagbigay si Balaam ng mga propesyang ito ay naunawaan na ang mga Amalekita ay itinalaga para sa ganap na pagkawasak ng Diyos ng Israel. Matapos ang pagpanaw ni Josue, pumasok ang Israel sa isang mahirap na panahon. Ang aklat ng mga hukom ay naglalarawan ng mga paulit-ulit na pattern kung saan ang Israel ay mahuhulog sa kasamaan. Papayagan ng makapangyarihan ang mga kaaway na apihin sila, ang populasyon ay hihingi ng tulong, at ang Diyos ay magtataas ng isang hukom para iligtas sila. Ang mga Amalekita ay lumilitaw ng maraming beses sa buong panahong ito, palaging bilang mga mang-aapi o mandarambong. Ang unang pagtukoy ay lumilitaw sa kwento ni Eglon, hari ng Moab. Sinasabi ng mga hukom, Kabanata 3, talata 13, nang kumuha ng mga Amonita at Amalekita upang samahan siya, dumating si Eglon at sinalakay ang Israel, at nakuha nila ang kontrol sa lungsod ng mga palma. Ang mga Amalekita ay bahagi ng isang alyansa kasama ang Moab at Amon para salakayin at apihin ang Israel. Tumulong sila sa pagkuha ng Jericho, ang lungsod ng mga palma, at naglingkod ang Israel kay Eglon sa loob ng 18 taon bago itinaas ng Diyos si Ehud para iligtas sila. Pagkatapos nito, lumahok ang mga Amalekita sa isang mas mapaminsalang kampanya. Noong apihin ng mga Madianita ang Israel sa panahon ni Gideon, ang mga Amalekita ay tumayo sa tabi nila. Inilalarawan ng mga hukom, Kabanata 6, talata 3 hanggang 5 ang mga kalagayan. Tuwing nagtatanim ang mga Israelita sa kanilang mga bukid, sumasalakay ang mga Madianita, Amalekita at iba pang mga populasyon mula sa silangan sa lupain. Nagkakampo sila sa buong lupain at winawasak ang mga ani hanggang Gaza at walang iniiwang nabubuhay para sa Israel.
walang tupa ni baka ni asno. Dumating sila kasama ang kanilang mga kawan at kanilang mga tolda na parang mga kumpol ng balang. Imposibleng bilangin sila o ang kanilang mga kamelyo. Sumalakay sila sa lupain para wasakin ito. Ito ay sistematikong pagkawasak. Bawat taon kapag nagtatanim ang Israel sa mga bukid at nagtatrabaho sa kanilang mga lupain, ang mga mandarambong na ito ay darating sa napakaraming bilang. Hindi lamang sila nagnanakaw ng mga probisyon, winawasak nila ang kakayahan ng Israel na mabuhay. Wala silang iniiwan, walang ani, walang kawan, wala. Ang paghahambing sa mga balang ay angkop. Dumating sila sa napakaraming bilang at kinain ang lahat. Ibinibigay ng talata 6 ang resulta. Pinagdusa ng Midian ang mga Israelita nang husto na nagmakaawa sila sa Panginoon para sa tulong. Lumahok ang mga Amalekita sa isang kampanya na nagtulak sa Israel sa kawalan ng pag-asa. Hindi ito paminsan-minsang pandarambong. Ito ay taunang pagkawasak na tumagal ng 7 taon. Ang mga Amalekita ay bumalik sa kanilang itinatag na mga pattern, nakikipagtulungan sa iba para samantalahin ang kahinaan ng Israel. Itinaas ng Diyos si Gideon para iligtas ang Israel mula sa pang-aapi ng Madianita at Amalekita. Sa pamamagitan ng serye ng mga himalagang palatandaan, binawasan ng makapangyarihan ang mga puwersa ni Gideon mula 32,000 mandirigma sa 300 lamang. Tinitiyak na makikilala ng Israel na ang tagumpay ay nagmula sa Diyos, hindi mula sa kakayahang militar. Sa 300 mandirigmang ito, sinalakay ni Gideon ang napakalaking kampo ng mga Madianita. Sa dilim, lumikha ng pagkataranta at kaguluhan. Tumakas ang kalabang puwersa at hinabol sila ng mga mandirigma ni Gideon. Sinasabi ng mga hukom kabanata 7 talata 24, nagpadala si Gideon ng mga mensahero sa buong mataas na rehiyon ng Ephraim, sinasabing, bumaba kayo laban sa mga Madianita at kontrolin ang mga tubig ng Jordan bago sila hanggang Beth-bara. Kaya lahat ng mga mandirigma ng Ephraim ay tinawag at kinontrol nila ang mga tubig ng Jordan hanggang Beth-bara. Sumali ang mga karagdagang tribo ng Israel sa paghabol, hinaharangan ang mga daanan ng pagtakas. Ngunit ang mga pinuno ng Madianita, sina Zeba at Zalmuna, ay nakatakas kasama ang 15,000 mandirigma, lahat ng natitirang sa kanilang napakalaking hukbo. Nagpatuloy si Gideon sa paghabol ng walang tigil. Inilalarawan ng mga hukom kabanata 8 talata 10 ang kanilang lokasyon. Ngayon, sina Zeba at Zalmuna ay nanatili sa Karkor kasama ang mga puwersa na may bilang na humigit kumulang 15,000 mandirigma. Lahat ng natitira sa mga hukbo ng mga populasyon mula sa silangan, 120,000 armadong mandirigma ay namatay na. Ang paghabol ay nagdala kay Gideon sa teritoryong kontrolado ng mga Amalekita at ng kanilang mga kasosyo. Ang kanyang 300 mandirigma ay pagod, nakipaglaban sa buong gabi, pagkatapos ay hinabol ang kaaway sa maraming milya. Sinasabi ng talata 4 at 5, si Gideon at ang kanyang 300 mandirigma, pagod ngunit nagpapatuloy sa paghabol, nakarating sa Jordan at tumawid dito. Sinabi niya sa mga naninirahan ng Sukot, bigyan ninyo ang aking mga sundalo ng tinapay. Ubos na sila at nagpapatuloy akong hinahabol sina Zeba at Zalmuna, ang mga pinuno ng Midian. Ang mga pamayanan sa teritoryong ito, ang Sukot at Peniel, ay tumanggi na tulungan si Gideon. Takot sila na kung mabigo si Gideon na hulihin ng mga pinuno ng Madianita, ang mga pinunong iyon ay babalik at parurusahan ang sino mang sumuporta sa kanya. Hindi nila titiisin ang panganib na suportahan ang paghabol ni Gideon. Anuman ang pagkapagod at kawalan ng suporta, nagpatuloy si Gideon. Inilalarawan ng talata 11 ang kanyang diskarte.
Umusad si Gideon sa daanan ng mga lagalag, silangan ng Noba at Jogbaha at sinalakay ang mga puwersang hindi nakakamalay. Ginamit niya ang mga landas na nilalakbay ng mga lagalag na populasyon kasama ang mga Amalekita sa teritoryong iyon. Sapat na ang kanyang kaalaman sa tanawin para lumapit ng hindi napapansin. Ibinibigay ng talata 12 ang resulta. Nakatakas sina Zeba at Zalmuna, ang dalawang pinuno ng Midian. Ngunit hinabol niya sila at hinuli sila, ikinalat ang kanilang kumpletong mga puwersa. Natapos ni Gideon ang kanyang misyon. Ang pang-aaping tumagal ng 7 taon ay sa wakas ay natapos na. Ang alyansa ng mga Madianita, Amalekita at mga populasyon mula sa silangan ay nabasag. Ang kanilang mga pinuno ay hinuli at pinatay. Ang tagumpay na ito ay nagpakita na kahit na ang mga Amalekita ay maaaring magtatag ng makapangyarihang mga pakikipagtulungan at wasakin ang Israel kapag pinahintulutan ng Diyos, hindi sila maaaring makaligtas kapag pinili ng Diyos na iligtas ang kanyang mga tao. Ang maliit na puwersa ni Gideon, pinalakas ng makapangyarihan, ay nagtagumpay sa mga hukbo kasama ang mga Amalekita, anuman ang kanilang kasanayan at bilang. Lumipas ang mga taon mula sa panahon ng mga hukom at ngayon ang Israel ay may hari na. Si Saul ay napabanal ng propetang si Samuel at ginabayan ang Israel sa maraming tagumpay sa militar. Ngunit ngayon lumapit si Samuel kay Saul na may dalang partikular na mensahe direkta mula sa Diyos. Itinatag ng unang Samuel, Kabanata 15, talata 1 ang konteksto. Sinabi ni Samuel kay Saul, "Ako ang ipinadala ng Panginoon para pahiran ka na maging hari sa kanyang mga tao na Israel. Kaya makinig kang mabuti sa mensahe mula sa Panginoon." Ipinaalala ni Samuel kay Saul ang kanyang posisyon. Siya ang propeta na nagpahid kay Saul at nagdadala siya ng mensahe ng Diyos. Kailangan ni Saul na bigyang pansin ng mabuti. Pagkatapos ay ibinigay ni Samuel ang mensahe. Itinala ng talata 2 at 3 ang tagubilin ng Diyos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan, "Parurusahan ko ang mga Amalekita sa kanilang mga ginawa sa Israel noong sinalakay nila sila nang umalis sila mula Ehipto. Ngayon, lumakad ka sa lakayin ng mga Amalekita at ganap na wasakin ang lahat ng pag-aari nila. Huwag magpakita ng awa sa kanila. Patayin ang mga lalaki at babae, mga bata at sanggol, mga baka at tupa, mga kamelyo at asno." Ang dahilan sa tagubiling ito ay umabot ng daan-daang taon pabalik sa Repidim. Hindi nakalimutan ng makapangyarihan kung ano ang ginawa ng mga Amalekita nang salakayin nila ang mga pinakamahinang miyembro ng Israel habang tumatakas ang populasyon mula sa pagkaalipin. Ang hatol mula sa langit na idineklara sa sandaling iyon na aalisin ng Diyos ang pagkakakilanlan ni Amalek ay natutupad na ngayon. Ang mga tagubilin ay napakatiyak. Kailangan ni Saul na wasakin ang lahat. Ang salitang Hebreo na ginamit dito ay herem, na nangangahulugang nakalaan sa pagkawasak, ganap na nasira. Walang dapat makatanggap ng awa o mapreserba. Bawat individual, bawat nilalang, lahat ng pag-aari ng mga Amalekita ay kailangan ng pagkawasak. Ang tagubiling ito ay mahirap maunawaan para sa mga mambabasa ngayon. Bakit ganun kalubos ang pagkawasak? Ang talata ay tumutukoy sa orihinal na paglabag, ang walang dahilang pag-atake sa mga walang depensang mga takas, ang pagtarget sa mahihina at walang laban, ang ganap na kawalan ng paggalang sa Diyos. Ang mga Amalekita ay naging simbolo ng paglaban sa mga intensyon ng Diyos at ang kanilang tradisyon ng kalupitan ay inilipat sa bawat henerasyon. Natanggap ni Saul ang mga tagubiling ito ng malinaw. Walang pagdududa, walang espasyo para sa ibang pagkakaunawa. Ang propetang nagpahid sa kanya bilang hari ay nakatayo sa harap niya, nagdadala ng direktang tagubilin ng Diyos.
Ang reaksyon ni Saul ay magbubunyag ng marami tungkol sa kanyang karakter at ang kanyang pagiging angkop na magsilbi bilang monarka. Tumugon si Saul sa tagubilin ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ipon ng kanyang hukbo. Sinasabi ng isang Samuel Kabanata 15 talata 4, kaya tinipon ni Saul ang mga mandirigma at binilang sila sa Telaim, 200,000 sundalo at 10,000 mula sa Huda. Ito ay napakalaking puwersa ng militar, nagpapakita na sineseryoso ni Saul ang misyon at nagpadala ng malaking armadong rekursos. Inilalarawan ng talata 5 ang pamamaraan ni Saul. Naglakbay si Saul sa sentro ng lungsod ng Amalek at naghanda ng sorpresang pag-atake sa bangin. Gumamit siya ng mga taktika sa labanan, inaayos ang kanyang mga tropa para sa pinakamagandang kalamangan. Ang mga Amalekita ay may mga sentro ng lungsod na sa panahong ito, hindi lamang mga kampong lagalag na nagpapahiwatig na nakalikha sila ng mas permanenteng mga komunidad sa mga nakaraang siglo. Bago sumalakay, nagbigay si Saul ng babala sa ibang populasyon na naninirahan sa rehiyon. Itinala ng talata 6. Pagkatapos sinabi niya sa mga kinita, "Umalis kayo. Iwanan ninyo ang mga Amalekita para hindi ko kayo mawasak kasama nila, dahil nagpakita kayo ng kabutihan sa bawat Israelita nang umalis sila mula Ehipto. Kaya umalis ang mga Kenita mula sa mga Amalekita." Ang mga Kenita ay may kamag-anak kay Moises sa pamamagitan ng kanyang biyenang lalaki at tumulong sa Israel sa buong Eksodo. Tiniyak ni Saul na hindi sila mabibitag sa pagkawasak. Pinapatunayan na kaya niyang makilala ang mga kaaway ng Israel at ang mga nagpakita ng kabutihan. Pagkatapos ay nagsimula ang pag-atake. Ibinibigay ng talata 7 ng lawak. Pagkatapos sinalakay ni Saul ang mga Amalekita mula sa Habila hanggang Shur, papalapit sa silangang hangganan ng Ehipto. Ito ay isang komprehensibong operasyon na sumasaklaw sa buong lawak ng teritoryo ng mga Amalekita. Mula Havila sa ilang ng Arabia hanggang Shur na papalapit sa Ehipto, umusad ang mga tropa ni Saul sa bawat teritoryong dominado ng mga Amalekita. Inilalarawan ng talata 8 ang resulta ng labanan. Nabihag niya si Agag na hari ng mga Amalekita ng buhay at ang bawat isa sa kanyang populasyon ay ganap niyang nilipol sa pamamagitan ng espada. Mula sa pananaw ng labanan, ito ay ganap na tagumpay. Ang mga tropa ni Saul ay tinalo ang hukbo ng mga Amalekita, nilipol ang kanilang populasyon at binihag ang kanilang hari. Ang mga Amalekita bilang isang puwersa ng labanan ay nawasak. Bumagsak ang kanilang mga sentro ng lungsod. Namatay ang kanilang populasyon sa labanan. Ipinakita ng operasyon ang mga kakayahan ni Saul bilang isang pinuno sa labanan. Kaya niyang koordinahan ang malalaking puwersa, magplano ng mga taktikal na pag-atake at magsagawa ng komprehensibong mga operasyon sa malawak na mga teritoryo. Nagawa niya ang ipinadala ng Diyos sa kanya para gawin, o nagawa ba niya? Nakamit ni Saul ang tagumpay sa labanan ng buo. Natalo ang mga Amalekita, nabihag ang kanilang hari, ngunit pagkatapos ay gumawa si Saul ng mga desisyon na magbabago sa lahat. Ibinubunyag ng unang Samuel Kabanata 15 talata 9 ang nangyari, ngunit pinanatili ni Saul at ng hukbo si Agag at ang pinakamaganda sa mga tupa at baka, ang matataba na guya at mga kordero, lahat ng may halaga. Ito ay tumanggi nilang wasakin ng lubusan, ngunit lahat ng hinamak at mahina ay ganap nilang winasak. Suriin yon ng mabuti, pinanatili ni Saul si Haring Agag na buhay. Pinanatili ng hukbo ang pinakamagandang mga kawan, ang mga mahahalagang hayop na angkop para ibenta o gamitin. Winasak lamang nila ang walang halaga o mukhang mahina. Ito ay eksaktong kabaligtaran ng inutus ng Diyos. Sinabi ng makapangyarihan na wasakin ang lahat.
pinili ni Saul na panatilihin ang mga mahahalagang bagay. Bakit ganun ang ginawa ni Saul? Hindi ibinibigay ng talata ang kanyang orihinal na dahilan, ngunit makikita natin ang pattern. Ang pinakamagandang mga tupa at baka ay may halaga. Bakit sayangin sila? Si Haring Agag ay isang gantimpala, isang nabihag na kaaway na hari na ipapakita bilang katibayan ng tagumpay. Si Saul ay gumagawa ng mga praktikal na desisyon, pinapanatili ang mukhang kapaki-pakinabang o mahalaga. Ngunit ang mga praktikal na desisyong ito ay lumabag sa direktang mga tagubilin mula sa langit. Hindi sinabi ng makapangyarihan, wasakin ang lahat maliban sa mga mahahalagang bagay. Sinabi niya, huwag magpakita ng awa sa kanila. Walang probisyon ng exception, walang pahintulot na gumamit ng pangangatwiran ng tao para baguhin ang tagubilin. Ibinubunyag ng talata 12 kung ano ang ginawa ni Saul matapos ang labanan. Sa madaling araw, bumangon si Samuel at naglakbay para makatagpo si Saul. Ngunit nakatanggap siya ng impormasyon, naglakbay si Saul sa Carmel. Doon nagtayo siya ng monumento para sa kanyang sarili at umalis na nagpapatuloy patungo sa Gilgal. Naglakbay si Saul sa Carmel at nagtayo ng monumento para sa kanyang sarili. Ipinagdiriwang niya ang kanyang tagumpay, ginugunita ang kanyang nagawa, nagtatayo ng isang bagay para luwalhatiin ang kanyang sariling pagkakakilanlan. Ibinubunyag ng monumento na ito ang pag-iisip ni Saul. Tiningnan niya ang operasyong ito bilang kanyang tagumpay, kanyang triumph, kanyang nagawa. Naramdaman niya ang pagmamalaki sa kanyang mga aksyon. Gusto niyang alalahanin ng mga tao ang kanyang tagumpay sa labanan. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay na mahalaga. Hindi ito ang kanyang misyon na tapusin ayon sa kanyang kagustuhan. Ito ang hatol ng Diyos na isinasagawa sa pamamagitan niya. Ang pagkakaiba ay malubha. Sinabi ng makapangyarihan na alisin ang pagkakakilanlan ni Amalek. Nagtayo si Saul ng monumento para sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Sinabi ng makapangyarihan na wasakin ang lahat. Pinanatili ni Saul ang pinakamaganda sa lahat. Nagbigay ang makapangyarihan ng tiyak na mga tagubilin. Binago sila ni Saul ayon sa kanyang sariling pangangatwiran. Habang ipinagdiriwang ni Saul ang kanyang tagumpay at nagtatayo ng mga monumento, ang makapangyarihan ay nakikipag-usap kay Samuel. Ang sinabi ng Diyos ng gabing iyon ay magiging mahalagang sandali sa kasaysayan ng Israel. Itinala ng unang Samuel Kabanata 15 talata 10. Pagkatapos ang mensahe ng Panginoon ay dumating kay Samuel. Nangyari ito sa dilim matapos ang labanan at habang nananatili si Saul sa Carmel. Hindi naghintay ang makapangyarihan para matuklasan ni Samuel ang pagsuway ni Saul. Ibinunyag niya ito direkta sa kanyang propeta. Hawak ng talata 11 ang mapaminsalang pahayag ng Diyos. Nalulungkot ako na itinatag ko si Saul bilang hari dahil lumayo siya sa akin at hindi niya natupad ang aking mga tagubilin. Ang salitang kalungkutan dito ay nagpapahiwatig ng malalim na pagluluksa at sakit, hindi dahil nagkamali ang makapangyarihan. Nalulungkot ang Diyos dahil nabigo si Saul, dahil ang taong pinili para magsilbi bilang hari ay lumayo mula sa pagsunod. Ipinapakita ng reaksyon ni Samuel kung gaano ito nakaapekto sa kanya. Nagpapatuloy ang talata, nakaranas si Samuel ng galit at nagmakaawa siya sa Panginoon sa buong gabing iyon. Ginugol ni Samuel ang buong gabi sa pananalangin na umiiyak sa Diyos. Nakaranas siya ng galit kung kay Saul sa mga pangyayari o sa mga kahihinatnan. Wala tayong paliwanag, ngunit labis siyang nabalisa at nagmakaawa sa Diyos sa buong gabi. Bakit ganoon kalubha ang pagsuway ni Saul? Nakamit niya ang tagumpay sa labanan. Natalo niya ang mga Amalekita sa pakikipaglaban. Winasak niya ang karamihan sa inutus ng Diyos. Hindi ba sapat iyon?
Ngunit kakaiba ang pananaw ng Diyos. Ang hindi kumpletong pagsunod ay pagsuway. Kapag ang makapangyarihan ay nagbibigay ng partikular na mga tagubilin, ang pagsunod sa karamihan habang binabaliwala ang mga bahagi ay hindi kwalipikado bilang pagsunod. Ang partikular na bagay ay kung ano ang inutos ng Diyos tungkol kay Amalek. Hindi ito lamang isa pang labanan o isa pang kaaway. Ito ang pagtupad ng isang hatol mula sa langit na idineklara daan-daang taon na ang nakaraan sa Repidim. Ang makapangyarihan mismo ang nagdeklara ng digmaan laban kay Amalek, nangako siyang alisin ang kanilang pagkakakilanlan. Ang tungkulin ni Saul ay magsilbi bilang kasangkapan ng hatol na iyon mula sa langit, hindi baguhin ito ayon sa kanyang sariling karunungan. Sa pamamagitan ng pagpapanatili kay Agag at pagpapanatili ng pinakamagandang mga kawan, ipinakita ni Saul na nagtitiwala siya sa kanyang sariling pangangatwiran kaysa sa tagubilin ng Diyos. Siya ang nagpasya kung ano ang dapat mawasak at kung ano ang dapat mapreserba. Pinalitan niya ang kanyang karunungan para sa tiyak na mga tagubilin ng Diyos. Nagbunyag ito ng fundamental na problema sa karakter ni Saul. Susunod siya sa makapangyarihan kapag makabuluhan ito sa kanya. Ngunit babaguhin o babaliwalahin niya ang mga tagubilin na hindi tumutugma sa kanyang pagkakaunawa. Ang kalungkutan ng Diyos sa pagtatayo kay Saul bilang hari ay nangangahulugan na ang relasyon ay nasira. Ipinakita ni Saul na hindi siya angkop sa posisyon. Ang isang hari ng Israel ay nangangailangan ng ganap na pagsunod sa Diyos, hindi pumipili na pagsunod. Ang kaharian ay nangangailangan ng isang pinuno na magtitiwala sa mga tagubilin ng Diyos, kahit na hindi sila praktikal. Kinaumagahan matapos ang gabing panalangin, naglakbay si Samuel para hanapin si Saul. Sinasabi ng isang Samuel 15, talata 12 na nakatanggap siya ng impormasyon na si Saul ay naglakbay sa Carmel at pagkatapos ay sa Gilgal. Naglakbay si Samuel sa Gilgal para harapin ang hari. Inilalarawan ng talata 13 ang kanilang pagkikita. Nang dumating si Samuel sa harap niya, sinabi ni Saul, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon. Natupad ko na ang mga tagubilin ng Panginoon." Tinanggap ni Saul si Samuel nang may kumpiyansa, kahit na humihiling ng pagpapala ng Diyos sa propeta. Pagkatapos ay idineklara niya ang ganap na pagsunod. Natupad ko na ang mga tagubilin ng Panginoon. Sa pananaw ni Saul, matagumpay niyang natapos ang misyon. Ang reaksyon ni Samuel ay agaran at matalas. Itinala ng talata 14, ngunit sinabi ni Samuel, "Ano itong iyak ng mga tupa na naririnig ko? Ano itong ungal ng mga baka na naririnig ko?" Naririnig ni Samuel ang mga hayop na pinanatili ni Saul. Ang ebidensya ng pagsuway ay literal na gumagawa ng ingay sa paligid nila. Idineklara ni Saul ang ganap na pagsunod habang napapalibutan ng ebidensya ng kanyang hindi kumpletong pagsunod. Sinubukan ni Saul na magpaliwanag. Ibinibigay ng talata 15 ang kanyang tugon. Sumagot si Saul, dinala ng mga sundalo sila mula sa mga Amalekita. Pinanatili nila ang pinakamaganda sa mga tupa at baka para ihandog sa Panginoon mong Diyos, ngunit ganap naming winasak ang natitira. Obserbahan ang pagdadahilan ni Saul. Una, inilipat niya ang sisi sa mga sundalo. Pinanatili nila ang mga hayop, hindi pinanatili ko sila. Inilipat niya ang pananagutan palayo sa kanyang sarili. Pangalawa, idineklara niya ang isang sagradong intensyon. Ang mga hayop ay magsisilbing mga handog sa Diyos. Ipinakita niya ang pagsuway bilang debosyon. Hindi humanga si Samuel. Itinala ng talata 16 hanggang 19 ang kanyang tugon. Sapat na, sinabi ni Samuel kay Saul, "Hayaan mo akong sabihin sa iyo kung ano ang sinabi ng Panginoon sa akin kagabi. Sabihin mo sa akin," sumagot si Saul.
Sinabi ni Samuel, kahit na dati ay maliit ka sa iyong sariling pagtingin, hindi ka ba naging pinuno ng mga tribo ng Israel? Pinahiran ka ng Panginoon bilang hari sa Israel at ipinadala ka niya sa isang misyon. Sinasabing, humayo ka at ganap na wasakin ang mga masamang taong iyon, ang mga Amalekita. Makipaglaban ka laban sa kanila hanggang malipol mo sila ng lubusan. Bakit tumanggi kang sumunod sa Panginoon? Bakit kumuha ka ng mga ninakaw na bagay at gumawa ng mali sa paningin ng Panginoon? Tinadtad ni Samuel ang mga pagdadahilan ni Saul. Ang Diyos ay nagbigay ng tiyak na mga tagubilin. Pinili ni Saul na kumuha ng ninakaw na mga kalakal sa halip. Ang sagradong pangangatwiran ay walang kahulugan. Ang tagubilin ay wasakin ang lahat, hindi panatilihin ang pinakamaganda para sa mga handog. Sinubukan muli ni Saul na ipagtanggol ang sarili. Itinala ng talata 20, ngunit sumunod ako sa Panginoon, sinabi ni Saul. Nagpatuloy ako sa misyon na ibinigay sa akin ng Panginoon. Ganap kong nilipol ang mga Amalekita at dinala ko pabalik si Agag na kanilang hari. Iginiit ni Saul na sumunod siya, kahit na inaamin niya na dinala niya pabalik ang hari na buhay, ang eksaktong bagay na inutos sa kanya ng Diyos na huwag gawin. Pagkatapos ay nagsalita si Samuel ng isa sa mga tanyag na pahayag sa kasulatan. Itinala ng talata 22 at 23, ngunit sumagot si Samuel, nalulugod ba ang Panginoon sa mga handog na sinusunog at mga alay ng katulad sa pagsunod sa Panginoon? Ang pagsunod ay higit sa sakripisyo at ang pakikinig ay higit sa taba ng mga tupa. Dahil ang paghihimagsik ay katulad ng kasalanan ng pangkukulam at ang pagmamataas ay katulad ng kasamaan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil tinanggihan mo ang mensahe ng Panginoon, tinanggihan ka niya bilang hari. Ang mga pahayag ni Samuel ay tumama sa pinakapuso ng usapin. Ang mga sagradong seremonya ay hindi pumapalit sa pagsunod. Hindi mo maaaring suwayin ang Diyos at pagkatapos ay mag-alay sa Kanya mula sa mga napala ng iyong pagsuway. Ang pagsunod ang nais ng Diyos. Ang hindi kumpletong pagsunod ni Saul ay talagang bumubuo ng paghihimagsik, tinatanggihan ang mensahe ng Diyos. At ang paghihimagsik na iyon ay kapareho ng kalubhaan ng pangkukulam o pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pangwakas na pahayag ay mapaminsala. Tinanggihan ka niya bilang hari. Ang pagkahari ay inaalis kay Saul. Ang kanyang angkan ay hindi magpapatuloy dahil lamang sa binago niya ang tiyak na tagubilin ng Diyos tungkol sa mga Amalekita. Matapos ang pahayag ni Samuel na si Saul ay tinanggihan bilang hari, sa wakas ay inamin ni Saul ang kanyang kasalanan. Itinala ng unang Samuel, Kabanata 15, talata 24 at 25. Pagkatapos ay sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako. Nilabag ko ang tagubilin ng Panginoon at ang iyong mga direksyon. Natakot ako sa mga sundalo, kaya sumunod ako sa kanila. Ngayon ay nakikiusap ako sa iyo, patawarin mo ang aking kasalanan at bumalik ka kasama ko para masamba ko ang Panginoon. Inamin ni Saul ang pagkakamali. Inilagay ang sisi sa kanyang takot sa mga tao at humiling ng kapatawaran. Ngunit ang reaksyon ni Samuel ay nagpakita na permanente na ang pinsala. Sinasabi ng talata 26, ngunit sinabi ni Samuel sa kanya, hindi ako babalik kasama mo. Tinanggihan mo ang mensahe ng Panginoon at tinanggihan ka ng Panginoon bilang hari ng Israel. Tumanggi si Samuel na samahan si Saul sa pagsamba. Nananatiling matatag ang pagtanggi. Habang umiikot si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang kanyang damit at napunit ito. Ginamit ni Samuel kahit ang pangyayaring ito para maghatid ng mensahe. Itinala ng talata 27 at 28. Habang umiikot si Samuel para umalis, hinawakan ni Saul ang gilid ng kanyang damit at napunit ito. Sinabi ni Samuel sa kanya,
Pinunit ng Panginoon ang kaharian ng Israel mula sa iyo ngayong araw at ibinigay ito sa isa sa iyong mga kababayan sa isang mas mabuti kaysa sa iyo. Matapos ang karagdagang palitan, sa huli ay pumayag si Samuel na samahan si Saul para sa pagsamba. Ngunit pagkatapos ay pinag-usapan niya ang hindi natapos na usapin. Sinasabi ng talata 32, pagkatapos ay sinabi ni Samuel, "Dalhin ninyo sa akin si Agag, hari ng mga Amalekita." Lumapit si Agag sa kanya na nakakadena. Ang ilang mga salin ay nagpapahiwatig na lumapit si Agag ng may kumpiyansa o kasiyahan, na nagpapahiwatig na naniwala siyang natapos na ang banta. Napanatili siya ng buhay habang namatay ang lahat ng iba. Marahil nagtitiwala siyang papayagang mabuhay siya. Nagpapatuloy ang talata 32 sa pahayag ni Agag. At sinabi ni Agag, "Tiyak na natapos na ang kapaitan ng kamatayan." Naniwala si Agag na ligtas na siya. Nakaligtas siya sa labanan. Nananatili siyang buhay sa loob ng mga araw. Tiyak na kung balak nila siyang patayin, ginawa na sana nila ito noon pa. Ngunit iba ang intensyon ni Samuel. Itinala ng talata 33 ang pahayag at gawa ni Samuel. Ngunit sinabi ni Samuel, "Kung paanong ang iyong espada ay nag-iwan ng mga babae na walang anak, gayon din ng iyong ina ay magiging walang anak sa mga babae." At pinatay ni Samuel si Agag sa harapan ng Panginoon sa Gilgal. Personal na isinagawa ni Samuel ang pagpatay sa hari ng mga Amalekita. Binabanggit ang kanyang sariling kalupitan bago tapusin ang hatol na nabigo si Saul na tapusin. Ang mga pahayag ni Samuel ay nagbunyag ng isang bagay tungkol sa karakter at mga gawa ni Agag. Ang iyong espada ay nagiwan ng mga babae na walang anak. Si Agag ay nagsilbing isang malupit na hari, pinapatay ang mga lalaki at nagiiwan ng mga byuda at ulila. Ang kanyang paghahari ay kinilala sa kalupitan at kawalan ng awa. Ngayon ay makakaranas siya ng parehong kapalaran na ibinigay niya sa iba. Ang pagpatay ay naganap sa harapan ng Panginoon sa Gilgal, sa isang lugar ng pagsamba bilang isang gawa ng pagtapos ng hatol mula sa langit. Personal na tiniyak ni Samuel na ang tagubilin ng Diyos ay nakatanggap ng ganap na katuparan, kahit na nabigo ang hari na gawin ito. Lumipas ang mga taon at lumitaw si David bilang susunod na hari. Ang kababayang binanggit ni Samuel na mas mabuti kaysa kay Saul. Ngunit bago inangkin ni David ang trono, nakaranas siya ng kanyang sariling mga sagupaan sa mga Amalekita sa buong mga taon niya bilang takas mula kay Saul. Ginugol ni David ang mga panahon na naninirahan sa mga Filisteo para sa proteksyon. Ang pinuno ng mga Filisteo na si Akis ay nagbigay sa kanya ng pamayanan ng Ziklag bilang punong tanggapan. Inilalarawan ng isang Samuel 27 talata 8 hanggang 9 ang mga operasyon ni David. Ngayon si David at ang kanyang mga mandirigma ay umusad at ninanakaw ang mga Gesureo, ang mga Gerzita at ang mga Amalekita. Mula sa sinaunang mga panahon, ang mga populasyong ito ay nanirahan sa teritoryo na umaabot patungo sa Shur at Ehipto. Tuwing sumasalakay si David sa isang rehiyon, wala siyang iniiwang lalaki o babaeng buhay, ngunit kinuha ang mga tupa at baka, mga asno at kamelyo at mga damit. Pagkatapos ay babalik siya kay Achis. Ninanakaw ni David ang teritoryo ng mga Amalekita, isinusulong ang digmaang idineklara ng Diyos laban sa kanila. Kinuha niya ang kanilang mga kawan at mga ari-arian at tiniyak niya na walang nakaligtas para iparating ang kanyang mga operasyon. Kapag tinanong ni Achis kung saan siya nagnakaw, magbibigay si David ng mapanlinlang na mga sagot. Pinapanatili ang kanyang panlilinlang habang tunay na nakikipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Ngunit dumating ang sakuna. Inilalarawan ng isang Samuel 30 talata 1 hanggang 2 ang nangyari.
Dumating si David at ang kanyang mga mandirigma sa Ziklag sa ikatlong araw. Ngayon ang mga Amalekita ay nagnakaw sa Negev at Ziklag. Sinalakay nila ang Ziklag at sinunog ito at binihag ang mga babae at lahat ng iba pa na nasa loob nito, parehong bata at matanda. Wala silang pinatay sa kanila, ngunit dinala sila habang nagpapatuloy sila sa kanilang landas. Habang wala si David, ang mga mandarambong na Amalekita ay sumalakay sa Ziklag. Sinunog nila ang pamayanan at binihag ang lahat kasama ang dalawang asawa ni David, sina Ahinoam at Abigail. Kaya si David at ang kanyang mga mandirigma ay umiyak ng malakas hanggang wala na silang natitirang lakas para umiyak. Ganap ang pagkawasak, nawala ang lahat. Nabihag ang lahat ng mahal nila. Ang mga sariling mandirigma ni David ay bumaling laban sa kanya sa kanilang kalungkutan. Nakaranas si David ng matinding pagdurusa dahil pinag-uusapan ng mga mandirigma ang pagbato sa kanya. Bawat isa ay nakaramdam ng kapaitan sa espiritu dahil sa kanyang mga anak na lalaki at babae. Ngunit nakahanap si David ng lakas sa Panginoon niyang Diyos. Sa kanyang pinakadesperadong sandali, bumaling si David sa Diyos para sa lakas. Sumangguni si David sa Panginoon sa pamamagitan ng paring si Abiatar. Tinatanong kung dapat ba niyang habulin ang mga mandarambong. Itinala ng talata 7 at 8. Pagkatapos sinabi ni David kay Abiatar na pare, ang anak ni Ahimelech, dalhin mo sa akin ang epod. Dinala ito ni Abiatar sa kanya at sumangguni si David sa Panginoon. Dapat ko bang habulin ang grupong mandarambong na ito? Maaabot ko ba sila? Habulin mo sila, sumagot siya. Tiyak mong maaabot sila at matutupad ang pagliligtas. Tinipon ni David ang 600 mandirigma at nagsimulang humabol. Nakita nila ang isang aliping Ehipsyo na inabandona ng mga Amalekita nang magkasakit siya. Ang taong ito ay pumayag na gabayan si David patungo sa grupo ng mga mandarambong. Inilalarawan ng talata 16 at 17 ang natuklasan ni David. Ginabayan niya si David pababa at doon sila lumitaw, nakakalat sa buong lupain, kumakain, umiinom at nagsasaya dahil sa napakaraming ninakaw na kalakal na kinuha nila mula sa teritoryo ng mga Filisteo at mula sa Juda. Nilabanan sila ni David mula sa dilim hanggang sa gabi ng sumunod na araw at wala sa kanila ang nakatakas maliban sa 400 kabataang mandirigma na umalis sakay ng mga kamelyo at nakatakas. Sumalakay at nakipaglaban si David sa buong araw at gabi. Ibinibigay ng talata 18 ang resulta. Nabawi ni David ang lahat ng kinuha ng mga Amalekita kasama ang kanyang 2 asawa. Pinalaya niya ang lahat at lahat ng bagay. Idinagdag ng talata 11, walang nawala, bata o matanda, anak na lalaki o anak na babae, ninakaw na kalakal o anumang bagay na kinuha nila. Dinala ni David ang lahat pabalik. Binihag ng mga Amalekita ang mga tao sa halip na patayin sila. Marahil nagbabalak na ibenta sila bilang mga alipin. Ang pagpiling ito ay nagpahintulot kay David na palayain ang lahat na buhay. Ngunit ang mga Amalekitang mandarambong mismo ay nawasak maliban sa 400 na nakatakas sakay ng mga kamelyo. Isang huling makabuluhang pagtukoy sa isang Amalekita ang lumilitaw sa ulat ng Biblia at direkta itong nauugnay sa wakas ni Saul. Matapos ang kamatayan ni Saul sa labanan laban sa mga Filisteo sa bundok Gilboa, isang kabataang lalaki ang lumapit kay David na may dalang impormasyon. Itinatag ng 2 Samuel Kabanata 1 talata 1 at 2 ang konteksto. Matapos ang pagpanaw ni Saul, bumalik si David mula sa pagpapatay sa mga Amalekita at nanatili sa Ziklag ng 2 araw. Sa 3 araw, isang lalaki ang dumating mula sa kampo ni Saul na may mga damit na napunit at lupa sa kanyang ulo. Ang mensaherong ito ay lumapit na may dramatikong mga tanda ng pagluluksa.
Inilalarawan ng talata 3 at 4 ang palitan. Nang lumapit siya kay David, lumuhod siya sa lupa para magpakita ng paggalang. Saan ka nanggaling? Tinanong siya ni David. Sumagot siya, nakatakas ako mula sa kampo ng Israel. Ano ang nangyari? Tinanong ni David. Sabihin mo sa akin. Tumakas ang mga mandirigma mula sa labanan, sinabi niya. Marami sa kanila ang bumagsak at namatay, at si Saul at ang kanyang anak na si Jonathan ay namatay. Tinanong ni David kung paano niya nalaman na namatay sina Saul at Jonathan. Ang sagot ng kabataang lalaki ay lumilitaw sa talata 6 hanggang 10. Sinabi niya, nagkataon na nasa bundok Gilboa ako at nakatayo doon si Saul na sumasandal sa kanyang sibat habang ang mga karwahe at ang mga operator nito ay agresibong humahabol. Nang lumingon siya at nakita ako, tinawag niya ako at sumagot ako, ano ang magagawa ko? Tinanong niya ako, sino ka? Isang Amalekita, sumagot ako. Pagkatapos sinabi niya sa akin, tumayo ka rito sa tabi ko at patayin mo ako. Nararamdaman ko ang mga paghihirap ng kamatayan, ngunit buhay pa ako. Kaya tumayo ako sa tabi niya at pinatay ko siya dahil alam kong matapos siyang bumagsak, hindi siya makakaligtas. At kinuha ko ang korona na nakapatong sa kanyang ulo at ang banda sa kanyang braso at dinala ko sila rito sa aking Panginoon. Kung totoong ang ulat na ito o nagsisinungaling ang Amalekita para makakuha ng pabor, ay nananatiling pinagtatalunan. Ngunit ang reaksyon ni David ay agaran. Itinala ng talata 14 hanggang 16, tinanong siya ni David, bakit hindi ka natakot na iunat ang iyong kamay para wasakin ang pinahiran ng Panginoon? Pagkatapos ay tinawag ni David ang isa sa kanyang mga mandirigma at sinabi, humayo ka, patayin mo siya. Kaya pinatay niya siya at namatay siya. Dahil sinabi ni David sa kanya, ang iyong dugo ay nasa iyong sariling ulo. Ang iyong sariling bibig ang nagpatotoo laban sa iyo nang sinabi mong, pinatay ko ang pinahiran ng Panginoon. Pinatay ni David ang Amalekita dahil sa pag-aangkin na pinatay niya si Saul, kahit na si Saul ay nagsilbing kaaway ni David. Ang pinahirang hari ng Panginoon ay hindi dapat mamatay anuman ang mga pangyayari. Ganap ang kabalintunaan na wala kay Saul ang kanyang pagkahari dahil sa pagpapanatili ng isang haring Amalekita. At ngayon isang Amalekita ang nag-aangkin na pinatay niya si Saul. Matapos ang sandaling ito, ang mga pagtukoy sa mga Amalekita sa kasulatan ay nagiging kakaunti. Tinutukoy ng unang Kronika, Kabanata 4, talata 43 ang isang pangwakas na sagupaan na nagsasabing nilipol nila ang mga natitirang Amalekita na nakatakas at naninirahan sila doon hanggang ngayon. Ito ay naganap sa panahon ng paghahari ni Haring Hezekias, mga siglo matapos si Saul. Ilang mga Simeonita ang sumalakay sa isang labi ng mga Amalekita na nakatakas patungo sa mataas na rehiyon ng Seir. Sa panahon ng mga hiniwalayang kaharian at ang sumunod na panahon ng Biblia, ang mga Amalekita ay naglaho bilang isang makikilalang populasyon. Ang populasyong dating dominado sa timog na ilang na sumalakay sa Israel sa Repidim, na nagtayo ng mga pakikipagtulungan at nagnakaw sa mga komunidad, naglaho na sila. Ang hatol mula sa langit na idineklara sa Repidim ay nakamit ang katuparan. Ang kanilang pagkakakilanlan ay inalis. Ang kanilang pag-iral bilang isang populasyon ay ganap na natapos. Kung ang paglalakbay na ito sa mga kronika ng Biblia ay nagbunyag ng mga detalye na hindi mo pa nakita noon, huwag mo itong itago sa sarili mo. Pindutin ang subscribe button na tinitiyak na hindi mo malalampasan ang aming susunod na masusing pagsusuri sa mga pinakakapanapanabik na kwento ng kasulatan. Ibahagi ang video na ito sa isang taong nagpapahalaga sa mga kronika ng Biblia
o sino mang nagtatanong tungkol sa hindi gaanong kilalang mga populasyon ng kasulatan at sabihin mo sa amin sa mga komento kung aling elemento ng kwento ng mga Amalekita ang pinakanagulat sa iyo. Hanggang sa susunod na pagkakataon, magpatuloy sa paggalugad sa salita ng Diyos. Palaging may karagdagang material na matutuklasan.